So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, I receive an information patungkol nga po dito sa dark secret ni Dado Clemente. Pag-usapan natin kasi 'di ba, nagtanong ako sa aking vlog, bakit kaya ang tapang ni Dado Clemente na magbitaw ng threat? 'Di ba? Binigyan niya kami ng threat, kaming mga vloggers. Ang sabi niya, pinapalista daw kami sa kanilang intel. 'Di ba? Kasi wala daw po kaming ibang ginawa kundi assassinate, 'di ba? Ng character assassination. Hindi ba kayo nagtaka na bakit ang bilis niyang magbitaw ng salita na, o papatay namin kayo, pati pamilya niyo? Nagawa niya nga sa aming mga vloggers at nagawa niya din sa ating presidente yung threat na yan. Na ang sabi niya pa nga, may inaantay lamang daw po silang hudyat, which is questionable din kung sino yung inaantay nilang huhudyat para lusubin nila ang Malacanang. Now, going back, dito nga po sa ating topic, di ba nakalagay naman sa thumbnail, may nag-message sa akin. Isang sender, naka-hide sa dummy account, na itong si Dado Clemente daw po, mga minamahal, kaya po matapang, kaya walang tabas na natatakot magbigay ng threat, kasi meron pala siyang card. Ano yung card? Which is yung PWD card. Person with Disability card. Yun po yung kanyang hawak. So meaning, yun po yung kanyang panangga. Kunyari, kinasuhan siya. Diba? Alam nyo naman, itong si General Torre, inireklamo. Itong si Dado Clemente. Kakasuhan niya nga ng inciting to sedition. Well, inciting to sedition naman talaga kasi ginawa yung threat online, 'di ba? Via computer. Now, kung magpo-proceed man itong ikakaso ni General Torre, mukhang mawawala sa linya. Kasi pwedeng sabihin ni Dado Clemente, ay, PWD ako. Meron akong card. So, panangga ni Dado Clemente yung kanyang card. Kasi pwedeng sabihin niya na, wala ko sa katinuan nung sinabi ko yung mga statement na yun. So, kaya pala. Kasi tingnan nyo tong message sa akin Message to sa akin. Basahin ko na lang. Sabi dito, Mima, I hope na mabasa mo to. Napanood ko kasi vlog mo. Hindi po retired si Clemente. Umalis po talaga yan. Umalis po talaga yan. Dahil may issue sa trabaho. And then, hindi siya general, kundi kapitan lang. May At sa tanong mo naman kung bakit hindi siya natatakot, may PWD card yan. Pwede niyang gamitin yon as a shield. Hindi ko lang alam kung may relation siya sa mga Duterte, pero ang alam ko, may PWD card yan at pinagyabang niya pa sa amin yan bago siya maging content creator para iwas kaso daw. So, yan ang reason kaya matapang siya. Sorry, dummy account lang gamit ko. Kilala niya ako. So, ngayon, itong nag-message sa atin, dummy account, which is totoo nga naman, dummy account, mga minamahal. Pero, yung punto dito, it makes sense. Although, hindi ko verified ito, mga minamahal, na 100% sure, kasi wala naman siyang pinakitang picture, 'di ba? Na meron siyang hawak na PWD card. Pero meron akong naalalang isang senaryo. Ninyo, kaibigan kita, Ninyo Barsaga. At alam din naman to ng lahat, open forum to, na itong si Ninyo Barsaga ay merong PWD card. Meron siyang PWD card. So, kahit anong sabihin ni Ninyo Barsaga na threat, kahit anong sabihin ni Ninyo Barsaga na pagbabanta, 'di ba? Kahit anong sabihin niya, makasakit man 'yan or hindi, kapag nasa korte, pwede niyang sabihin na meron siyang sakit. Siya ay miyembro ng siya ay miyembro ng mga PWD person. So, pwede niya yung magamit na shield na during that time, wala ako sa katinuan. Pwede niyang maging shield yun niya, mga minamahal, kasi meron siyang PWD card. Tapos, ang doon, hindi ko alam kasi wala namang inintak dito kay Dado Clemente, pero yung kay ninyo, yung sa pag-iisip.
'Di ba? Yung patungkol sa pag-iisip, hindi naman siya bulag. Patungkol po sa kanyang pag-iisip, yung kanyang problema. Yan yung open sa amin ni Nino. At saka open forum naman yun. Now, dito kay Dado Clemente, wala naman pong inintak kung bakit siya naging PWD. Siguro, I think may sira sa pag-iisip. Siguro yan yung aking mabe-verified, mga minamahal. Just kidding. Siguro, I think yun, kasi okay naman yung physical appearance niya eh. Na? Okay naman yung physical appearance niya. Kompleto yung 5 senses. May mata, 'di ba? May ilong, may bibig, may tenga. Kompleto yung bodies, may sense of touch, sense of smell, 'di ba? Pero siguro wala lang sense of brain, sense of thinking. Siguro I think yun yung kulang sa kanya. So probably, yung nakikita nating problema dito is I think merong problema sa pag-iisip itong si Dado Clemente. Buruin ba naman, meron siyang kaibigan daw na kumakain ng utak. Yan yung kanyang pinagmamamalaki. Tapos 40 million daw sila, mga minamahal. Tapos siya daw po yung huhudyat kung sakaling magpi-people power na. I think, siguro, sa kanyang mga, di ba, may nakikahang mga statement, I think siguro, maybe, may na-jude something sa kanyang brains. Mga minamahal, remember this moment, nung sinabi niya noon na nag-withdraw daw siya ng support sa ating presidente at diniklara niya na bilang presidente, itong si BP Sara, na paano niya diniklara, hindi naman natanggal si PBBM as a president. Alright, tingnan niyo tong video niya na to. Support for the President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize VP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession pursuant to 7 of the 1987 Constitution. In God we trust. I sign. So ayun, ipopost ko yung gusto pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag, walang pilitan yan. Yung troll, pirma na rin kayo. Hindi, natawa lang ako Kasi after niyang after he made that statement, biglang tatawa at the end. Parang ako to. Uy, baka mamaya may magsabi sa akin, Mima, may PWD card ka rin ba? Person with disability, card. Alright. Mga minamahal, the point here is, siguro, if we will connect the dots, kasi mga minamahal, yung ko kasi dito, yung analysis ko, kaya matapang itong si Dado Clemente, I think first, it's either miyembro siya ng Davao Death Squad, or killer siya ni Vice President Sara Duterte, diba? Or legit fanatico supporters ni VP Sara. Yan yung ko sa kanya, yung analysis. It's either member ng Davao Death Squad or ng Mafia. Pangalawa, killer siya. Hard killer ni VP Sara. Or I think talagang legit na supporters lang talaga. Pero sa nag-message sa akin, hindi ko kasi naisip na posible ba yun? I am not an expert. Uulitin ko, hindi ako lawyer, hindi ko alam kung ano yung batas. Pero sa pagkakalam ko kasi, kapag meron kang PWD card, lalo na kapag ang issue mo is yung about sa mental mo, sa pag-iisip mo, I think parang acceptable yun na ma-defend niya yung sarili niya na, ay, hindi mo ako pwedeng kasuhan ng ganyan, PWD ako, may sakit ako sa pag-iisip. Diba? Although mapapahiya siya kapag sinabi niya yun, pero diba, ma-save yung kanyang sarili, pwede niyang magamit yun as a shield, as a barrier na, PWD ako, hindi mo ko pwedeng kasuhan. May sira ako sa pag-iisip. Kaya ako nasabi yung mga ganyang statement kasi alam mo na, may sakit ako. Pwede niyang gamitin, diba, yung PWD card niya para matakasan itong patong-patong na isasampang reklamo sa kanya. Diba? Ni General Torre. Kasi, mga minamahal, obviously, he made a threat. Like, tinreth niya yung kapulisan, tinreth niya ang presidente. Nung yung searching for Kibuli,
Ang dami niyang threat na remarks kay General Torre. Ang dami niyang ginawa. Tapos ngayon, kami mga vloggers na, kaya tinitira. Actually, ang dami niyang threat talaga na ginawa, mga minamahal, to be honest. Pero, nagtataka ako kasi, bakit ang bilis niyang magsalita, papatay namin kayo? I will kill you. Kasama ka sa list namin dito. Diba, nagtaka ako kasi bakit ang bilis niyang magbitaw ng mga ganong words? Like, backup niya ba si Digong? May relasyon ba to kala Sara Duterte? Kasi, yun yung impression ko dun eh. Not knowing na baka maybe totoo yung message sa akin ng anonymous sender na to, na baka nga totoo na meron siyang PWD card. Diba? Kayo, ano sa tingin niyo mga minamahal? Ako, nagtatanong lang. Hindi ako nagbibintang. I'm just asking kung may alam kayo na totoo ba? Or sa nakikita ninyo, napapansin ninyo, halatado ba? Na may mental health disorder nga itong si Dado Clemente. And referring din dito kay Vice President Sara Duterte, dapat si VP Sara nagpapa-check up din ng kanyang pag-iisip. Kasi may similarity sila ni Dado eh. Like, ang bilis lang sa kanilang magbigay ng threat. So, I think, baka yung VP din natin, meron ding sakit sa pag-iisip. Diba? Lalo pat noon, may nag-confirm na health expert. Diba? Na anong sabi? Si VP Sara merong narcissistic personality disorder. Di umano. So, yung mga ganyang threat kasi, mga minamahal, it's either, di ba kasi wala silang kinakatakutan, it's either meron silang pinanghahawakan, pinangkakapitan, or meron silang, katulad nito, ni Dado Clemente, na may mga hawak na card para defense nila sa sarili nila na, ay, ganito, di mo ko pwedeng kasuhan kasi may ganito ko sa pag-iisip. Pero si Sara Duterte, hindi niya din pwedeng gamitin yun na, kunyari, confirm nga, mayroon siyang sakit sa pag-iisip, hindi niya pwedeng gamitin yun. Or maisa publiko yun. Kasi, pwede siyang matanggal. Di ba? Sa pagka-vice-presidente, lalo pat bawal yun na vice-presidente ka, meron ka sakit sa pag-iisip. Di ba? Alright. Sa tingin ninyo, mga minamahal, posible nga ba na mayroong PWD card itong si Dado Clemente? Kaya hindi siya natatakot na magbigay ng threat? Ako, nagtatanong lang ako. Kasi up to this moment, wala pa ding nanahimik si Dado Clemente. Like, hindi na natin siya narinig na nag-talk. Hindi natin siya narinig na nagsalita. Never. Diba? 2 days ago na. 3 days ago. Ano kaya yung meron? Siguro alam niya na nakakasuhan siya. Kaya nanahimik na siya. Biruin mo ba naman, pinagkakitaan niya yung pagiging sundalong kanin niya? Pinagkakakitaan niya yung pagiging Duterte's supporters niya? Diba? Kagaya nila Crisette, Laurette Chu. Diba? Pinagkakitaan nilang pagiging supporters ni former President Duterte. Binenta si Digong. Ginawan ba naman ng libro si Digong? Tapos binenta ng tag 1.5. Salamat PRRD na book. For what? Para saan tayo magpapasalamat? Dapat siya magpasalamat sa atin. Kasi sinweldohan natin siya. And hindi natin kasalanan na tumakbo siya bilang presidente. Ginusto niya eh. Diba? Oh. Anyway, mga minamahal, pengi lang po ako ng comments. Tapos like. Huwag niyong kalilimutan na i-like itong video na to para ng kahit pa paano magkaroon tayo ng algorithm. Tapos, wag niyong kakalimutan sa lahat. I-click niyo yung subscribe. Kailangan nyo yan mga minamahal, i-subscribe ninyo para lagi kayong updated sa ating mga content, lalo na sa katulad kong content creator na Gen Z. Da? So makarinig kayo ng opinion sa mga katulad kong bata kasi bihira lang mga minamahal ang mga katulad ko na engage sa politics. So, i-click nyo yung like, tapos subscribe, at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga gagawin at susunod na video. Okay ba mga minamahal? Anyway, magpapaalam na ako. It's me, Alicia nyo,
at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.